Pangsanlibutang ulat mula sa pangangalakal ng bawal na gamot. Marek, September 2. Poland. Sina Marek, Matthew at Martin ay matalik na magkakaibigan sa paaralan. Sa tuwing may away sa paaralan, silang tatlo palagi ang sinisisi. Sa ngayon, si Matthew ay patay na, si Martin naman ay 7 taon na sa kulungan, at si Marek na dating drug dealer ay isa na ngayong youth leader ng Seventh-day Adventist Church sa Poland. Paano ito nangyari? Lumaki si Marek sa Kristiyanong pamilya sa katimugang bahagi ng Poland. Nasira ang kanyang buhay sa edad na 18 nang iwanan siya ng kanyang nobya. Gusto na niyang mamatay. Nagkulong siya sa loob ng bahay sa loob ng 2 linggo at umiyak. Isang araw, naisipan niyang manalangin. Lord, gusto kong bumalik sa akin ang aking nobya. Lumipas ang ilang araw ay walang nangyari. At nanalangin muli si Marek, Lord, ayaw ko nang gumising dahil napakasakit. Gayunpaman ay hindi pa rin nagbalik ang kanyang nobya. Tumigil na sa pananalangin si Marek at naging atheist. Nagsimula siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. At ang kanyang kaibigang si Martin ay nagpas siyang magtinda ng droga at inanyayahan si Marek na sumama sa kanya. Mabilis na naging matagumpay si Marek sa pagtitinda at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Naisip niya, maganda ito, marami na akong pera at makakapunta na ako kahit saan ko man gustong pumunta. Lumipas ang 2 taon, subalit walang sino mang kasama si Marek sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya si Marek sa edad na 21 ay nagpunta sa kanyang lola. Sa bahay ng kanyang lola, nakita niya ang larawan ni Jesus. Bumalik ang kanyang kaisipan kung paano niya binabasa ang Biblia noong bata pa siya. Naalaala niyang inilalarawan si Jesus ng Biblia bilang isang mabuting tao na pinakikitunguhan ang mga tao ng mahusay. Naisip niya, mabuti si Jesus. Mabuti ba ako? Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng tinig, oo, mabuti ka. Ikaw ay mabuti na kasing buti ko. Sa mga araw na iyon hindi alam ni Marek kung sino ang nagsalita. Subalit dahil sa tinig na iyon, napag-isipan niya na maniwala ulit sa Diyos. Mga ilang araw ang lumipas, pumunta si Marek sa isang babaeng manghuhula. Sa pamamagitan ng baraha, sinabi niya ang babala kay Marek tungkol sa katapusan ng mundo. Ang mundong ito ay darating na sa kawakasan, ang wika niya. Kailangan na ng mga tao na manalangin at magbago. Namangha si Marek at nagtanong kung kailan ang katapusan ng mundo. Ang sabi ng manghuhula ay eksaktong 1 taon. Naniwala si Marek sa kanya. Sa mga panahong iyon, nagsimulang magbasa ng Biblia si Marek dahil gusto niyang malaman kung paano magwawakas ang mundo. Naisip niya ang Apokalipsis ang magbibigay ng kasagutan at binasa niya ang aklat ng 3 beses at walang naunawaan anumang bagay. Bumaling siya sa mga aklat ng Ebanghelyo. Namangha siya nang malamang may kaharian si Jesus kung saan ang mga tao'y magiging masaya at mabubuhay ng walang hanggan. Gusto niya sa perpektong kaharian kapag nagwakas ang mundo. Sa pagitan ng mga kasayahan, naghanap siya ng mga impormasyon kung paano makakapunta sa kaharian iyon. Isang gabi, pagkatapos ng kasayahan kasama ng kanyang mga kaibigan, nakita niya ang isang tindahan ng mga aklat na tinatawag na Signs of the Times. Nakuha ang kanyang atensyon ng pangalan ng tindahan. Naalaala niyang nagsalita si Jesus tungkol sa mga tanda ng mga panahon sa mga ebanghelyo. Nang sumunod na araw, nagtungo siya sa tindahan ng mga aklat at nagtanong, mayroon ba kayong ilang aklat tungkol sa Nostradamus? Ang babae sa counter ay nagsalita, wala, subalit kung interesado ka sa propesya mayroon kaming The Great Controversy. Ito pala ay isang Adventist bookstore. Binili ni Marek ang makapal na aklat ni Ellen G. White. Namangha si Marek habang binabasa ang kwento ng Kristiyanong Iglesia mula sa pagkawasak ng Jerusalem hanggang sa 2 pagdating ni Jesus.
Inulit niyang suriin ang nabasa sa Biblia at sa online. Parang magkakatugma ang lahat ng mga bagay-bagay. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumisap-kisap ang ilaw ng bumbilya sa kanyang ulunan at umugong sa loob ng 10 segundo, 15 segundo, 20 segundo. Hindi ito pangkaraniwan at kinabahan si Marek nang biglang napansin niya ang kanyang sariling anyo sa bintana ng kabilang panig ng silid. Eksakto sa sandaling iyon, tumigil ang pagkislap-kislap ng bumbilya at muling nagliwanag ng buong liwanag. Ang kasagutan ay maliwanag sa kanya. Naisip niya, oo, mayroon na akong liwanag tulad ng bumbilya sa aking ulunan. Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na maramdaman ang presensya ng Diyos at pag-ibig. Lumuhod siya at nagwika, Diyos ko, kung ikaw ay tulad nito, gusto kong maglingkod sa iyo. Salamat sa inyong ika-13 Sabbath offering noong 2017 na tumulong sa pagpapatayo ng television studio para sa Hope Channel Poland. Si Marek ay mahabang panahong leader ng kabataan ng Seventh-day Adventist Church sa Poland at tagapagsalita sa Hope Channel Poland, ang local affiliate ng Hope Channel International.